Umihi lang naman ako dun sa labas eh. Tapos may nakita akong ibon na dumaan sa taas ko. Natakot nga po ako kasi naalala ko si Doña Undang. Bakit nagkagagay ng anak ko? Nag-aluway siya at nangangalit ang itsura. Pag pinatay mo ang batang yan, wala ka nang papalikat pa. Saksi kaming lahat ngayon na nandito sa gagawin mo. Ang pagtaka sa isang responsibilidad o kasalanan ay hindi nangangahulugang paglutas sa problema. Pansamantala lang itong pinapagaan ang sitwasyon, pero sa huli, kailangan pa rin nating harapin ang katotohanan. Magandang araw po sa inyo, Miss Pinky, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa pamilya ko noong late dekada 90. Upang lubos po ninyong maunawaan, ako po si Rina at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Rina! Nandiyan ka ba? May importante ako sasabihin sa'yo. Rin! Pabukas na itong pinto! Bilisan mo na, Rina! Ano ba naman tong si Peter? Ang galing din kong tumiming eh. Hoy, Peter! Nandito pa ako sa banyo. Nagkukusot ng damit. Sandali lang. Hintayin mo na lang ako dyan sa tambayan. Sige, hintayin kita dito ha. Basta bilisan mo lang ha. Importante kasi ito eh. Importante talaga? Ay, ano na naman kaya yun? Tinapos ko na ang pagsasabon ko sa damit ko. Saglit ko lang binanlawa ng kamay ko at lumabas na ng banyo. Si Peter, pabalik-balik sa pinto ng bahay at sa lamesang may mga upuan na ginagawa naming tambayan tuwing walang ginagawa. Oh, Peter, anong importanteng sasabihin mo? Hindi ka man lang talaga umupo, ha? Rina, kasi si Makoy dinukot siya ng puting van. Pagkatapos, hindi ko na alam kung saan siya dinala. Ha? Dinukot si Makoy ng puting van? Umayos ka, Peter, ha? Wala akong oras sa mga ganitong kwento. Ano ba? Totoo ang sinasabi ko, Rina. Ayon sa mga nakakita, sinakay lang daw siya sa van. Kasunod ng dalawang pang bata kanina eh. Ay, Diyos ko. Sandali lang, ha? Kukuha lang ako ng sombrero sa kwarto. Puntahan natin si nanay sa sagingan. Kailangan malaman nila agad na nangyari. Akala ko talaga nagpunta na si Makoy doon para tumulong kanina pa. Naku, akala ko rin nandiyan siya kasi nabanggit mo nga yun nung isang araw na dapat doon siya matutulog eh. Hinablot ko ang sombrero ko sa sabitan at malakas na isinara ang pinto. Malapit lang naman ang sagingan sa bahay namin. Mga 500 metro lamang. Pwede ko na nga lang sigawan si nanay kung hindi lang rin naman seryoso ang sasabihin ko. Ayon sa mga nakasaksi ng pagdukot, baka raw napilitan lang naisama si Makoy. Kasi baka nakita niya yung mukha ng mga dumukot dun sa dalawang bata eh. Sino ba yung mga nakakita na yon? Hindi man lang nila tinulungan yung 3 bata para hindi matangay? Binato nga yung van tsaka inabol ng mga tao. Pero wala eh. Hindi na rin nila nakaabutan. Sino lang ba naman ang may sasakyan dito sa atin na pwedeng humabol doon? O hindi ba wala? O hindi naman din natin kabati si Doña Undan. Kaya wala rin. Diyos ko, delikado si Makoy, Peter. Paano kung ang dumukot pala? Yung sinasabi nilang sindikatong aswang na nangyayanggaw ng biktima. Naku, yan ang inaalala ng marami eh. Sana lang hindi totoo yung kwento tungkol sa mga aswang. Abay kawawa naman yung mga magiging biktima nila, no? Kung hindi mamamatay, masisira na lang ang kinabukasan. Pasama na talaga ng pasama ang nangyayari sa mundo natin, Peter. Kasi mas madaling gumawa ng masama kaysa mabuti, di ba? Tama ka nga riyan. Ano na lang ang mangyayari sa mundo kung mas marami ang masama kaysa mabuti? Nakakatakot, di ba? Hindi ko mapigilan ang pag-aalala ko. Dinukot ang kapatid ko. Aswang man o hindi ang kumuha.
Nakakatakot at nakakabahala pa rin na nangyaring yun. Pero para sa mga magulang ko, kailangan ko magpakatatag. Oh, ayun na si nanay. Sigurado akong magpapanik siya. Huwag na lang natin siyang biglain, okay? Oh, Rina, akala ko ba maglalaba ka? O bakit nandito ka at si Peter pang kasama mo? Di ba si Mark ang pinapapunta ko rito? Nay? Si Makoy po, wala pa rito? Ay nako, kanina pa namin hinihintay yon, pero wala pa. Bakit? Isasama mo sana sa paglalako? Hindi po, Nay. Hinahanap itong si Peter kasi Akala ko naman nandito po. Puntahan ko na lang po saglit si Tatay, Nay, ha? May itatanong lang po ako. Ay, sige po, Tiang Rosa. Dito muna kami, ha? Ay, sandali nga lang, Rina. Ano bang kailangan niya sa tatay mo, ha? May itatanong lang po, Nay. Kayo naman, hindi po ba pwedeng si Tatay na lang ang kausapin ko saglit? Hindi. Sabi mo muna sa akin kung ano yan. Gusto ko ring malaman. Tungkol ba yan kay Makoy? Bakit? May ginawa na naman bang kalokohan ng kapatid mo na yon? Mapilit talaga si nanay nun. Ganun talaga siguro kapag isa kang ina. Mararamdaman at mararamdaman mo kapag may problema ang anak mo. Lalo na kung isang pangyayari na hindi maganda. Kasi po, Nay, huwag sana po kayo mabibigla, Si Makoy po kasi nadukot ng puting van. Diyos ko! Anong dinukot ang pinagsasabi mo, ha? Nay! Diyos ko! Peter! Si Nanay! Tiang Rosa, huminga po kayo ng malalim. Inhale. Exhale. Yan, kumalma lang po kayo. Wala pong mangyayaring masama kay Makoy. Astig po yung kaibigan ko na yun Tay Celso! Tulong po! Si Nanay po nahihirapang makahinga. Oy, kumalma lang kayo. Oy, Tiang sige lang po. Sumandig lang po kayo sa akin. Mula sa kabilang dulo ng sagingan, tumakbo si Tatay papunta sa amin. Muntikan pa siyang mahulog sa ilang bakanting butas sa lupa na wala pang tanim dahil sa kamamadali niya. Hingal na hingal pa siya nang makalapit na sa amin sa wakas. Rosa, ano nang nararamdaman mo ngayon? Ikaw naman kasi, kanina ba kita sinasabihan na doon ka na muna sa may lilim? Masyado pang mainit kasi alas 3 na Ayaw mo makinig. Tay, kasalanan ko po. Nabigla po si Nanay sa ibinalita po. Bakit ba? Ano bang binilita mo sa kanya? Si Makoy raw, Celso. Nilukot. Anong dinukot ang pinagsasabi mo, Rosa? Rina, ano itong pinagsasabi ng nanay mo, ha? Tay, si Makoy po kasi isinakay daw po sa van kasama ng 2 pang bata na dinukot po. Paano nangyaring nadukot ang kapatid mo, Rina? Hindi ba't nasa bahay lang siya nung umalis kami? At saka pinapasunod yun dito sa amin ng nanay mo, Ayun na nga po, Tay. Ang pagkakaalam ko, nandito siya kasi nagpaalam naman po yun na pupunta rito. Hanapin mo si Makoy, Celso. Baka mapaano ang anak natin na yun. Hindi ko kakayanin. Naku, uminahon ka, Rosa. Huwag kang mag-alala. Naku, hanapin ko siya. Magpapatulong ako sa barangay. Pero sa ngayon, umuwi na muna tayo, ha? Para makapagpahinga ka na maayos. Ay, nako, buti na lang po. Hindi ko inawalan talaga ng malay, Tiang Rosa. Kinabahan ako ron Tutulong kami ni Peter sa paghahanap kay Makoy, Tay. Di ba, Peter? Uy, syempre naman rin, no? Kung nasan ka man, nandun din ako, no? Sanggang dikit tayo, di ba? Mabuti na lang hindi naman seryosong pagkahilo ni Nanay. Nabigla lang daw talaga siya sa ibinalita ko. Dagdagan pang mainit din sa pwesto niya ng mga oras na yon. Medyo napagod lang rin daw siya sa pagtatanim ng mga saging. Kung ako lang sanang masusunod, ayoko na nagtatrabaho si Nanay sa sagingan ng ganun pa kahirap. Yun nga lang,
Yun din naman kasi ang ikinabubuhay namin. Diyos ko, saan kaya pwedeng dinala si McCoy, Peter? Ganito na lang ha. Magtanong-tanong tayo mamaya sa gasolinahan ni Lucio. Nandun yung mga pwedeng daanan at hintuan eh. Kaya imposibleng walang makakapansin kung sakaling dumaan ng lecheng van na yun. Sana naman may nakakita pag nagtanong si tatay sa barangay mamaya. Kasi pula naman pala yung plaka eh. Ibig sabihin, sa gobyerno yun. Ay naku, sana lang talaga. Pero alam mo, may mga haka-hakan eh. Hindi pa lang talaga kumpirmado rin. Anong haka-haka yan? Ang iniisip ko ngayon, sana ayos lang si McCoy kung saan man siya dinala. Pati yung mga bata, sana walang masamang mangyayari sa kanila. Nang masigurong ayos na talaga si nanay, ibinili namin siya kay Chang Sepa na nanay ni Peter. Kapitbahay lang namin sila. At katulad namin ni Peter, matalik ding magkaibigan ang mga magulang namin. Si tatay nga ay sinamahan din sa barangay si Chong Nias. Okay, Tan. Magandang pwesto talaga tong gasolinahan nila Lucio, no? Kita natin mula rito yung mga daan ng sasakyan eh. Kumakaliwa, kumakanan, o kaya dumidiretso man sila. Wala silang ligtas sa mga mata natin. Hindi kaya totoo nga yung sabi-sabi na dito sa atin bandang kuta ng mga sindikatong aswang at nangunguha na sila mismo ng mga bata rito sa atin? Yan nga din yung gusto ko pa sabihin sa'yo kanina. Pero malamang, hindi na lang yun ang sabi-sabi. Lalo na dahil sa nangyari ngayon. Naku, may nakakaalam na talaga. Tapos mali natin, natatakot lang sila. Mukhang si Makoy pang naglalantad sa kanila pag nakataon eh. Wala rin silang takas doon. Naisip ko nga na baka may alam na yon. Tapos sinadya lang na magpadukot para makapasok sa sindikato. Dapat. Nagsabi siya sa atin. Kasi delikado masyado ang gagawin niya, no? Tsaka hindi biro mga sindikato tapos mga aswang pa. Kilabot. Iba rin nga ang takbo na utak nun eh. Naalala ko pa nung namatay yung kaibigan niyang inaswang sa ilog eh. Ilang taon pa lang ba siya nun? 15? Kung hindi siya iniligtas ng bata, tsak siyang nakain ng aswang. Naku, lagot na. Baka yun na nga yung pinaghugutan niya ng tapang niya. Alam mo rin kung bakit? Kasi gusto niyang iganti yung kaibigan niya na yun. 20 anyos pa lang ang kapatid kong si Makoy. Masyado siyang makulit kasama. Yung tipo ng kulit na dinadaan sa lambing at panlolokong ginagawa. Palasagot at mahilig ding mga tuwiran. Minsan nga, nakakainis na siya. Pero kahit ganun siya, hindi siya tamad. Hindi rin mareklamo. Sobrang hilig rin niyang makipagbarkada. At ang nabanggit ko ngang pagkamatay ng kaibigan niya noon dahil sa aswang, ang isa sa mga pangyayaring sa tingin ko'y pwedeng magtulak sa kanya para magpursige na mahuli ang salarin kahit matagal na yung nangyari. Kadalasan din na mas bata sa kanya ang kanyang mga barkada sa kasalukuyan. Naku, sana lang mahanap natin kagad sila Makoy, no? Malakas talaga yung pakiramdam ko na magkakabukingan na ng kasamaan dito sa atin na rin eh. Peter, tingnan mo. Yung paparating na puting van. Parang pula din ang plaka. Lumiko pa paakyat sa bundok. Ha? Oo nga no. Anak na! Tudali! Hirabi ko yung motor ni Lucio. Sundan natin yan! Tumakbo si Peter sa loob ng opisina ng gasolinahan na isa ring convenience store. Bagong tayo pa lamang ang gasolinahan na yon sa boundary ng 2 barangay. Kababata namin ang anak ng may-ari nun, kaya madalas kaming magpunta ni Peter tuwing nagkakapera. Lumabas pa si Lucio sa loob ng tindahan at sinundan si Peter na pinaandar ang motorsiklo. Sakay na, Rita! Bilis! Sige, ayos na ako. Tara na. Ay, naku. Mabuti na lang wala na yung papa ni Lucio. Naku tiyak. Sisitahin na naman ako nun pag nakita minirampon na naman yung motor ng anak niya. Hindi naman tayo namamasyal Pero ako nang bahala kay Mang Luciano kung magagalit nga siya. Pag may magulang na saging, bibigyan ko siya ng 1 buwig. Hindi na magreklamo yun.
Mabilis ang patakbo ni Peter sa motorsiklo nung una hanggang sa matanaw na namin ang van. Dumistansya pa siya noon para hindi mahalatang sinusundan namin sila. Bibihira lang ang sasakyan sa lugar namin tuwing hapon. Umaga hanggang tanghali, noon lang madalas na may mga dumadaan. At sa bahaging yon ng pabundok, halos walang nagagawi roon. Teka, hindi kaya kay doon naundang yung banda yan, Rina. Kasi banda rito. Sila lang naman ang may kakayahan na magkaroon yan, di ba? O pwede rin mga bisita nila. Palagay mo. Kung sa kanila yan, bakit sila mangunguha ng bata? Masyado naman silang garapal kapag ganun. Ha? Oo nga no. Pero malay nga natin. Teka, ba't ko yung van? Papuntang kumbento ng mga madre daanan nila. Pero may nabanggit na si nanay na nagsara na raw yung kumbento nung isang buwan pa, Peter. Binenta na rin daw ang lupain sa isang mayamang taga Luzon? Naku po, baka yung bagong may-ari ang nandudukot at ginagawang taguan yung kumbento ngayon. Ay, ano na gagawin natin? Susundan pa ba natin o babalik na lang tayo? Kung totoo ang hinala natin, delikado kapag nakita nila tayo. Kung itago lang natin yung motor saka maglakad tayo papasok, mas ayos pa yata pag ganun. Naku, sige. Doon tayo sa may kawayan huminto, ha? Maghanap din tayo ng kahit pamalo man lang na kawayan bilang armas natin. Itinago nga muna namin ang motorsiklo sa likuran ng mga puno ng kawayan na nasa tabi ng daan. May ilang putol na mga bahagi rin doon na matinik pa ang tig-isang bilitbit namin sa kabinagtasang daan patungo sa kumbento. Nanta, sipatin na lang muna natin ang paligid ng kumbento, Rina, ha? Baka kasi abutan tayo ng dilim, mahihirapan tayo makalabas dito. Oo, sige. Sana dito na nga dinadala ang mga diludukot para hindi na tayo mahirapang maghanap pa. At maisumbong natin kagad sa barangay. Ay, tignan mo. May taong may baril na nagbabantay sa gate. At saka, naririnig mo ba? Parang may mga batang nag-iingay mula sa loob ng kumbento mismo, ah. Hindi maganda to, Peter. Baka ito na nga ang kuta ng sindikato ngayon. Ang mabuti pa, ipaalam na natin ito sa tatay mo at sa barangay. Yung natuklasan natin. Hindi naman din natin kayang labanan yung mga bantay para makapasok tayo sa loob. At saka, ang taas niyang padero. Imposible rin namang maakyat natin dyan. Sige, tara nang bumalik. Lagot talaga ang mga yan. Madali kaming bumalik sa sentro ng barangay upang ipaalam ang natuklasan namin. Umaasa kami noon na magawan kaagad ng paraan na mapuntahan ang lugar. Pero umuwi kami sa bahay na laglag ang mga balikat. Doon na, Kapitan! Bakit hindi niya mapuntahan yung kumbento? May mga armadong lalaki na pala. Ano ba? Kumalma ka muna, Rosa. Private property nga kasi ang lugar na yun ngayon. Kaya hindi pa basta makakapaghimasok si Kapitan doon nang walang permiso mula sa may-ari. Yung Celso, kung tayo na lang kayang palihim na pumunta roon. Kahit ngayon, para magbanman lang sana. Delikado ngayon, Peter, kasi gabi. Pero... Rosa, sige. Puntahan natin ang lugar na yun ngayon. May alam akong daan na pwedeng shortcut para di tayo makita na naglalakad sa daan. Medyo matarik papunta roon pero kakayanin natin. Sige po. Sasabihan ko si tatay ngayon din. Tay, pasasamahan na lang ulit natin si nanay kay Chang Sepa. Isama na din po ako sa inyo. Hindi anak. Dumito ka na lang. Tignan mo naman gabi na. Kaya mas makabubuting maiwan ka na lang dito sa nanay mo. Pero tay, gusto ko po na makatulong sa paghahanap kay Makoy. Payagan niyo na po ako. Sige na. Sige na, anak. Dumito ka lang, ha? Oras na may masamang mangyari pati sa'yo. Baka mamatay na ako. Nanay naman eh. Sige na nga po. Wala akong nagawa kundi ang magpaiwan sa bahay ng gabing yon. Hindi ko rin naman kakayanin na sa pamimilit kong sumama ay may masamang mangyari kay nanay. Dahil hindi naman mapakali at masyado pang maaga para matulog, nagaya si nanay na magnobina at Santo Rosario kami.
Mahigit 1 oras din yon. Katatapos lang namin nun nang may maulinigan kaming kaluskos sa bandang kusina. Tingnan mo nga rin, anak. At baka yung pusang itim na naman ang tiyong niyas mo yan. Naku, pasaway niya talaga yung pusa nila, Peter. Ang sarap ng lasunin eh. Kapag hindi na ako makapagpigil, lalasunin ko na yan. Ilang beses ko na rin sinabi na yan, ang wag na wag mong gagawin, Rina. Mamalasin ka ng 7 taon kapag napatay mo ang pusa ng tiyong niyas mo. Kay nako, Nay, ang gigil ko riyan kapag nangangain ng ulam, no? Sobra pa sa kamalasan. Sasabihan ko nga si Peter na itapon na niya yan. Kakainis ni. Tinungo ko ang kusina habang nanggigigil sa pusa. Pinailawan ko ang kusina, pero sa halip pusang makita ko, parang bulto ng tao ang nakasandig sa kawayang pinto na naaaninag ko sa labas. Sino yan? Anong ginagawa mo sa likod ng pinto namin? Magsalita ka. Terina! Makoy, ikaw ba yan? Sumagot ka. Ikaw ba talaga yan, ha? Huwag mo akong tinatakot. Ako to, ate. Pakiusap. Pabukas po ng pinto. Diyos ko! Nay! Si Makoy! Nandito na siya! Dali-dali kong tinanggal ang tali na nagsisilbing pansara sa pinto. Pagtalas nun, kusang bumukas ang pinto at bumagsak ang katawan ni Makoy sa sahig. Napasigaw ako nang makita kong duguan ang ulo niya. May malay naman si Makoy kahit natumba siya. Pagod na pagod lang daw siya kaya hindi na niya napigilang bumagsak pa sa sahig. Pinabangon ko siya noon, saka inalalayang pumasok sa bahay. Diyos ko, Makoy anak, ano ba kasi nangyari sa'yo? May sugat ka pa sa ulo. Nay, pasensya na po kayo kung nag-alala kayo ha. Pero wag na po kayong mag-alala. Wala po ito. Nauntog lang ako kanina. Ano ba kasi ang nangyari sa'yo? Totoo ba na nadukot ka raw ng puting van? Paano ka naman nakatakas niyan? Saan ka ba kasi dinala? Diyos ko, anak. Pinag-alala mo ko ng husto. Si nanay talaga. Isa-isang tanong lang po. Mahinang-mahina na yung kalaban eh. Tingnan niyo po. Hoy, Makoy ha? Nakuha mo pa magbiro ha? Pati nga yan si Peter. Nag-aalala sa'yo kaya. Ano ba talaga kasi ang nangyari? Kasi naman po, yung mga nandukot po ng bata, isinama nila ako. Kasi namukhaan ko sila. Pero ang totoo po niyan, binabantayan ko na yung van simula pa ng linggo pa eh. Tama nga naisip namin ni Peter. Pati nung mga nakakitang kinarga na kayo sa sasakyan. Pero, Makoy, saan kayo dinala ng mga nandukot sa inyo? Doon ba sa dating kumbento? Sabihin mo sa akin. Oo ate, doon nga kami dinala. Marami pa mga bata doon Yung iba, halos hindi taga rito. Diyos ko anak. Alam mo ba kung sinong nandudukot sa inyo? At saka, bakit nila yung ginagawa? Oo nga pala. Paano ka nakatakas doon? Naku nanay, ate, hindi kayo maniniwala pero sindikato ng mga aswang ang dumukot sa amin. Kitang-kita ko sila na nagpapalit ng anyo eh. Tsaka may pinapanalok sila na itim na bato sa mga bata. Tapos yung ayaw at pasaway. Basta-basta na lang nila nilalapa. Ay, Diyos ko mga bagin. Nagpaparami ng lahi ang mga yon kung ganon. Paano ka nakatakas doon ha? Nandun kami kaninang hapon ni Peter nagmatsyag. Mga armadong lalaki ang nagbabantay doon. Tsaka sobrang taas din ng mga pader. Kaya imposibleng basta na lang makalabas-masok doon. Inutusan ako ng isang bantay na mag-igib ng tubig sa likod ng kumbento nung una. Hindi na kasi gumagana ang linya ng tubig sa loob eh. Tapos ayun, biglang nagkagulo sa harap kaya iniwan niya ako. May nakita ako lubid ng hagdan sa bandang likod. Kaya ayun, nakaakyat ako sa pader
tsaka nakababa sa kabila. Ay, Diyos ko, salamat sa Diyos at nakatakas ka, Makoy, anak. Pero, Makoy, si tatay kasi saka si Chong Nia sa Peter. Pumunta rin sa kumbento para tingnan kung nandun ka nga. Anong sabi mo, ate? Naku po, Diyos ko. Baka sila yung kaaway ng mga aswang doon, ate. Naku, ate Rina, anong gagawin natin? Ano ba naman kayong dalawa? Manunugis ang tatay at tiyong Nias ninyo. Nakalimutan nyo na ba? Ay, naku. Oo nga pala, ate. Sigurado matatalo nila yung mga aswang. Hindi rin naman kasi sila basta-basta gumagamit ng baril kasi siguradong may makakarinig lalo na doon kina Doña Undang. Parang mga pipitsugin lang naman yung mga yun eh. Uy, kita nyo nga, nakatakas agad ako. Ewan ko, pero kinakabahan pa rin kasi ako pag naiisip ko sila. Mabuti pa, matulog na kayo at ako na maghihintay sa kanila. Ikaw, Makoy, maligo ka muna doon anak bago ka matulog ha. Yang ulo mo pala, sigurado kang hindi masakit yan? Ay, sige po, Nay. Maliligo po ako ha. At saka wala po tong sugat ko. Mababaw lang naman po to. Gagamatin ko na lang po ng malunggay. Sigurado kang mababaw lang yung mga sugat mo, Makoy ha? Baka naman, matingan nga. Lalo na yata hindi makita ang puyo mo kahit ang haba ng buhok mo. Ano ba ate, nauntog lang talaga to. Huwag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Ay, sige na, maligo ka na ron. Ano, gusto mo ba ng mainit na tubig? May laman yung thermos, pwede mong gamitin. Mag-iinit na lang ulit ako ng tubig. Sasamahan ko si nanay sa paghihintay kila tatay mamaya. Hindi ko maalis sa isip ang pag-aalala noon kaya naman nagpuyat na rin ako. Pero palalim na ng palalim ang gabi, wala pa rin sila tatay. Hindi lang ako nagsasalita habang inaabala ang sarili sa paghiwa ng saging na gagawin kong banana chips. Inaabot na nga ako ng pagluluto ng paninda ko kinabukasan nang sa wakas ay dumating na rin sila. Diyos ko, ang daming mo rin sugat, Celso. Ay, nako. Mabuti nga, nakauwi pa kami. Pwede mga aswang talaga yun. Pinahirapan kami, nakatakas pa. Pero mabuti na lang. May mga bata kaming nailigtas. Hindi nila madala lahat ilan lang naman kasi sila. Sa totoo lang, hindi sila umabot ng 15. Hindi ba, Peter? Opo, Chong. Naku, lagot sa akin naman yung pag nagkita ulit kami. Maghahanap ako ng maganda-gandang sanga ng kawayan na maraming tinik. Nga gawin kong pamala sa kanila, mga buwisit. Tay, Peter, salamat sa Diyos, nandito na kayo. May maganda rin kaming balita sa inyo. Nandito na po si Makoy. Naku, salamat naman. At totoong nakatakas siya. Sinabi yun sa amin ng isang bata. Ano? Ayos lang ba siya? Wala nangyari masama sa kanya? Maayos siya, Celso. Kaunting mga galos lang sa katawan at sugat sa ulo lang ang natamo niya. Naku, mabuti na lang nakatakas siya. Ang sabi pa nung isang bata na nailigtas namin, baka dinumog daw siya ng isang asong-aswang Imposible yun at nakauwi naman kasi siya rito, di ba? Tay, gagamutin ko na po ang sugat niyo. Pati ang sayo na rin, Peter, ha? Sandali lang, patapos na ako sa banana chips ko Gusto niyo ba ang kumain? May mainit na tubig din sa thermos. Magkape kayo, Tay. Ako na ang bahala sa tatay mo, Rina. Asikasuhin mo na lang yung ititinda mo bukas. Sa bahay na ako magpapagamot rin ha. Sisilipin ko rin si tatay doon. Pero babalik pa rin ako rito sa inyo para tulungan ka mag-repack ng chips ha. Tapos makikikain na rin pala ako sa inyo. Pinapalamig ko na ang ginawa kong banana chips nung tinawag ako ni Peter mula sa labas. Pinagbuksan ko siya ng tarangkahan at pinapasok sa bahay diretso sa kusina. Nakahanda na ang mga gamit ko noon sa pag-repack. Ay, grabe talaga, Rina. Hindi ko akalain na mapapasabak kami sa aswang kanina At hindi lang ninyong unang beses ko Pero marami kasi sila para sa akin At saka isipin mo na lang Mula sa gwardiya sa gate. May baril na nga tapos aswang pa. Tapos ano pa naman namin, di ba?
Pero malakas kayong tatlo, kaya nakayanan niyo sila. Lalo ng tatay mo. Siya yung nag-impluwensya kay tatay na maging manunugis eh. Teka, kumusta na pala siya? Yun. May mga pasa at mga kalbot. Pero marami naman siyang naapektusan ng buntot ng pagi niya. Yung baon naman niyang katas ng kalamansi. Nauubos siya sa aso na sana kakagatin ako. Naku, buti na lang nakita niya na ako nun. Hindi kasi ako pinasama ni tatay eh. Hindi tuloy ako nakatulong sa inyo. Siya, may iba tayo rin. Si Makoy ba? Talaga bang wala siyang sugat? Galing sa kagat ng aso? Wala ah. Bakit mo na naman natanong yan? Napapaisip lang din kasi ako kung paano siya nakatakas dun sa kumbento. Sa likod daw siya dumaan. May nakita raw siya dung hagdan na gawa sa lubid. Yun daw ang ginamit niya pang akyat at pagbaba sa kabila ng pader. Doon din pala siya dumaan? Siguro nagkasali silang kami. Kay tatay kasi yung hagdan na yon. Kaya pala sa labas na namin nakuha. Malamang kasi, sabi niya na magkagulo raw. Iniwan siya na nagbabantay sa kanya habang kumukuha ng tubig. Yun, sinamantala niya na yon para makatakas. Ganun ba? Masarap talaga ng banana chips na to Hoy Peter ha, parang mas marami na yung nakain mo kesa nabalot natin no? Pwede bang sa susunod na ulit ang libre? Malulugi na ako sa'yo niyan Pasensya ka na kaibigan. Nakakagaan ang lobang paggunguyay habang nagkukwentuhan. Salamat ha, lagi kang nariyan Peter. Isipin mo ha, kung wala ka, tapos kailangan kong hanapin si Makoy. Hindi po pwedeng palagi kaming wala ni tatay. Tapos lagi naming iiwan kung kanino si nanay. Ngayon mo lang naisip rin. Hay, sira! Pero oo mas ngayon ko nakikita kung gaano kahalaga na nandyan ka. Ay. Ano yan? Walang iyakan ha? Nako. Uuwi talaga ako pag tumulo yung luha mo. Sige ka. Lalakad sana ako sa tabi ni Peter para paluin siya nang bigla na lang parang may kung anong mabigat na bagay ang bumagsak sa bubong ng bahay. Sinundan pa yon ng mahina ngunit mahahabang hingal na parang gigil. Rina, pumasok ka na sa silid namin na nanay mo. Kisingin mo si Makoy. At siyahin mo rin doon. Yung Seso, anong ba gagawin niya? Tutulong po ako. Nako, tiyak na galit ang isang yan dahil sa ginawa natin pambubulabog sa sindikato nila. Kahit kumuha ka lang ng asin dyan at samahan mo ako sa labas. Day, aswang po yun nasa bubong? Oo anak, kaya doon na kayo sa silid ng nanay nyo. Rina, sige na, dalhin mo na yung si Makoy doon. Mag-ingat kayo, tay. Muling lumikha ng ingay ang nilalang sa bubong. Lumabas na sila tatay sa pintuan ng kusina. Tinakbo ko kaagad ang pinto para isara yon. Hintayin na lang natin ang tatay niyo rito para madali natin sila mapagbuksan ng pinto. Hoy, aswag ka! Anong kailangan mo ha? Natutulog na yung mga tao. Naggugulo ka ba? Bakit hindi ka nalang bumaba rito? At magtuos tayo! Sinira yung mga plano ko! Pumunta kayo at uubusin ko kayo ng pamilya mo! Kami pa ang may ginawang mali kung ganon. Aba, nakakahiya naman pala. Kailan pa ba naging legal ang pandudukot ng bata ha? Nagpapatawa kaya takaswang ka Umalis ka na nga rin sa bubong. Ito ang asin para sa'yo. Umangil ang aswang. Narinig namin sa loob ng bahay ang pagbagsak ng maraming butil ng asin sa bubong. Sinundan ng pagaspas at muli na namang pag-angil. Pagsisisihan niyong lahat dahil nakialam kayo sa negosyo ko. Huwag mo kami tatakutin na balaan, aswang! Hanggat masama ang ginagawa nyo, hindi pwede magpabaya lang kami. Pamilya man namin o hindi ang biktima nyo. Kapag humingi ng tulong, tutulungan din namin sila. Huwag kayong matapang porque aswang kayo. At mga normal na tao lang kami. Basta alam naming mali ang ginagawa nyo, pipigilan namin kayo. Kaya umalis ka na riyan. Ito ba kasi para sa'yo?
Muli na namang umulan ng asin. Sinundan ng malakas na pagaspas ng aswang sabay angil. Natatamaan yon ang bubong at lumilikhayon ng ingay. Humanda kayo. Oras na magkabanggaan ulit tayo. Hindi kayo makakaligtas sa galit ko. Hindi ka rin makakaligtas sa amin, oy! Akala mo kung sino ka eh. Pagganap na lang kayo na matinong trabaho, halimaw! Asya, kita kisa lang. Kapal na mukha mong halimaw ka. Walang yan. Tayo pa talaga ang tinakot niya. O siya, tara na sa loob, Peter. Sige po. Teka, magpapaalam na rin ako kay Irina na uuwi na po ako. Cheng aswang na yun eh. Tingin niyo po, sino kaya yun, Chong? Ay, sino pa? Kundi yung mastermind nila. Ilatang siya yung pinaka-apektado eh. Pero di bali na. Marami naman din yung mga batang nabawi natin eh. Umalis na rin ang aswang sa wakas. Kaya naman dali-dali ko nang binuksan ang pinto para makapasok sila tatay. Nanggigigil pa rin silang pareho ni Peter habang patuloy na nag-uusap. Oh, nandito lang pala kayo sa kusina at nakikinig. Kayo talaga. Sinabi ko sa kwarto kayo eh. Abay, may aswang nga. Pero sa halip na manginig sa takot lang sa silid natin, lumabas na rin ako, Celso. Sumunod lang naman din tong dalawa sa akin kaya hindi na kami bumalik pa ron. Tay, inabangan ko po kayo para mabilis na buksan yung pinto kung papasok na kayo. Tsaka kung kinailangan nyo rin po ng tulong, madali kami makakatulong ni Makoy. Tay, pasensya na po kayo ha. Dahil po dun sa pagtakas ko sa mga sindikato na aswang na yun, sinugod tayo dito ngayon. Tapos, parang magaganib pa po tayo. Wala kang kasalanan, anak. Kung hindi ka nadala dun sa pagdukot, tiyak mas marami pa sila mga bata na mabibiktima. Tsaka walang maglalakas loob na pasukin sila sa kumbento. Katulad ng ginawa namin, no? Chong Celso, Chang Rosa, uuwi na po pala ako ha. Lagpas ating gabi na po pala eh. O Irina, ikaw na lang ang magtatapos ng pagre-repack mo, no? Oo, ako nang bahala sa mga ire-repack. At teka, sandali, kaunti na lang rin naman itong natitira sa'yo na lang pala. Ibabalot ko lang saglit, ha? Rosa, maraming salamat ulit, Peter, ha? Bukas, kakausapin ko ang tatay mo. Pupuntahan namin si Kapitan sa barangay para ipaalam ang nangyari. Tignan na lang natin kung tama nga yung hula natin. Kung sino ang amo nila. Sumugod pa talaga eh. Medyo pamilyar ang boses niya kahit nag-iba. Sa tingin ko, magdala siya sa kumbento noon pero hindi naman siya madre. Sino hong nasa isip niyo, Nay? Hindi kaya si Doña Undang? Siya nga ang naisip ko. Kasi ang pagkakaalam ko, kilala niya ang bumili ng lupain ng kumbento. Isa rin naman ang pumasok sa isip namin ang makasagupa namin ng mga nasa kumbento kanina. Malamang, nagmamasidlangin siya mula sa mansyon niya. Ako'y matapang din kasi siya eh. Para kasing hindi lang din naman ang pagiging aswang ang pinanghahawakan niya. Kundi alam niya may kapangyarihan din siya. At yun nga, ang pera niya. Pero bistado na siya, Chong. Teka, sasabihin ko po kay Tati ang lahat. So, Celso kasi si nanay pa naman ang naglilinis ng mansyon niya. Tuwing kinsenas at katapusan. Nang gabing yon, nabuo ang plano para paghandaan ang sakaling pagdating ni Doña Undang sa amin pagdating ng araw. Hindi kasi siya birong kalaban bilang aswang at maging bilang tao rin. Mas pinag-ingat kami ni tatay noon, lalo na si Makoy. Nang sumunod na mga araw, kapansin-pansin ang pag-iwas ng mga tao sa aming magpamilya. Ang mga dati kong suki sa pagtitinda ng mga niluto kong minatamis o mga kakanin, bigla na lang parang nawala ng interes sa mga paninda ko. Dahil doon, hindi ko mapigilang mag-alala na naman. Hindi lang ang pagtitinda kong naging problema ng mga panahon na yon. Kung sinadya man ang pagkakataon o kapalaran na mangyari yon, ang dalangin namin, makayanan naming harapin. Parang gustong umalis ni nanay sa lugar, pero si tatay ayaw naman. Diyos ko, pag nagpatuloy na ganito,
Wala na akong kikitain sa araw-araw. Hindi na ako makakaipon. Kaya paano na lang ako makakatulong sa mga gastusin sa bahay? Hoy, Makoy, gumising ka na nga riyan. Kanina pa sila nanay doon sa sagingan, no? Tapos ikaw, hindi ka pa nakakabangon. Ano bang nangyayari sa'yo? Bigat ang pakiramdam ko, ate. Pag bumangon ako, nahihilo rin ako eh. Ikaw talaga? Bakit ngayon ko na nagsabi, ha? Ang akala ko naman inatake ka na naman ng katamaran dyan. Masalat na yung noo mo. Oh, hindi ka naman mainit, ha? Teka, yung kamay mo. Oh, bakit ang lamig nito? Giniginaw ka ba? Itong paa mo rin, oh. Para kang nagbabad sa yelo, Medyo nilalamig ako, ate. Tapos kaninang madaling araw, medyo nanginginig pa nga ako. Yun ang pagkakaalala ko. Umihi lang naman ako dun sa labas eh. Tapos may nakita akong ibon na dumaan sa taas ko. Natakot nga po ako kasi naalala ko si Doña Undang. Diyos ko naman, Makoy. Sandali pupuntahan ko lang si nanay. Baka kailangan kang mahipan ng luyan yan dahil nilalamig ka eh. Napapabuntong hininga ako habang naglalakad patungo sa sagingan. Sunod-sunod ang problema sa amin. Hindi naman yon unang beses pero pakiramdam ko nun, pabigat ng pabigat ang lahat. Oh, Rina, abay maaga pa naubos ang paninda mo't nandito ka na. Hindi pa nga po ako nakakaalis, Tay. Itong si Makoy kasi, masama po ang pakiramdam. Tingin ko po, inaswang siya, Tay. Sinong inaswang, Rina? Ha? Ayan na naman bang nasagap mong balita sa paglalako mo? Ay, naku! Ba, hindi yan basta nasagap lang, Rosa. Hindi ba kasi Makoy ang inaswang talaga? May napansin daw po siyang ibon na dumaan pag-ihi niya ng madaling araw. Tapos, nilamig na siya pagkatapos. Ay, Diyos ko, Seso! May kaugnayan kaya lahat ng ito dun sa babala ng aswang? Sa malamang. Pero kung meron man, hindi ko palalagpasin talaga to. Ay, nako. O siya, tara na munang umuwi. Kung sakaling kailangan ni Makoy na ipaggamot, pupuntahan ko kagad si Lola Sito eh. Rina, anak, may 5 puno pa ng saging ang hindi pa naitatanim. Tapusin mo muna bago sumunod sa amin, maliwanag. Pasensya ka na ha. Sa halip na maglalako ka na eh. Si nanay talaga. Parang ito lang eh. Hindi naman po kung anong gawain lang ang inuutos ninyo, kundi para sa kabuhayan po natin, ano? Mabilis lang po to, Nay. Ako na pong bahala. Pinuntahan ko ang 5 puno ng saging at tinaniman ko mga natitirang butas na nandoon. Natawa ako sa naisip ko. Kung yung mga saging sana na yon mag-magic at dumami, makakabenta kami ng marami. Baka yumaman din kami katulad ni Doña Undang. Magbabayad kami ng maraming tao para magbantay sa barangay para hindi na sila makakapagbiktima pa. Naku, mabuti pang saging may pusa. Oh, Peter, ikaw pala. Hindi na kita napansin. Kanina ka pa ba? Inakasalubong ko ang mga magulang mo sa daan. Galing na ako sa inyo eh. Hinanap kita kay Makoy tapos dito niya ako tinuro. Teka. Parang 10 kilo yung bigat ng pala na hawak mo ah. Teka, ko na nga riyan. Sige. Ikaw na maglagay ng lupa sa mga butas at ilalagay ko ng lahat ng punong itatanim. Madami lang akong iniisip habang ginagawa to kaya... Anong nakain mo? Bakit ganyan ka ha? O baka gutom ka pa? Ilalako ko na yung nilupak kong saging mamaya. May iniwan akong pamerienda dun. Huwag ka mag-alala at bibigyan kita. Kaya di ka maalis sa isip ko eh. Dahil dyan sa mga kakaninan nilalako mo. Oy, teka, umamin ka nga rin. Ginagayuma mo ba ako, ha? Kung hatawin nilang kaya kita nitong saging na to, ha? Seryoso ka ba? Sa tingin mo, kailangan pa kitang gayumahin para lang mapalapit sa akin? Siyempre hindi, no? Kaya lang, tsaka na lang yun tayo. Kapag nawala na yung nanggugulo na sindikato ng mga aswang dito sa atin. Buti, alam mo.
Kung basta-basta lang sana silang naitataboy, di ba? Naku, sana nga. Kaso syempre, sino ba ang nakakalaban basta-basta sa isang Doña Undang, no? Nakakainis lang kasi. Dahil sa kanya, yung mga dumadayo dito sa atin, dumadalang na eh. Kita mo, pati kumbento ng madre, napasaran na eh. Ay, akala ko, ako lang ang namumroblema sa sitwasyon na to. Oy, kami rin kaya, no? Pati sila kapitan. Sila luso din, ha? Wala na halos dumadaan sa gasolinahan nila. Natakot na ang marami kay Doña Undang talaga. Dapat kasi isang barangay nang magreklamo para mapalayas na yan siya eh. Kaso nga, wala namang katibayan na siya yung masama kasi. Nung isang araw, pinuntahan ng dating kumbento pero malinis. Walang bahid ng gawain ng mga sindikato doon. Sinamahan pa ako ni Peter na maglako ng kakanin noon. Bitbit din kasi niya ang mga pambentang gulay ng mga magulang niya. Kami na lang din ang pupunta kay Lolo Sitoy para ipaalam na magpapaihip ng luya si Makoy. Okay, tignan mo, si Lolo Sitoy rin, oh. Ang late na tao, tapos ang late si kumilos kahit matanda na. Mula nung nagkaisip tayo hanggang ngayon, ganyan na yun, di ba? Buti pa siya, malamang walang pinoproblema. Baka mamaya kahit 50 pa lang tayo lolo at lola ng itsura natin ano. At buti kung aabot din tayo sa ganung edad. Tingin mo ba, Peter? Grabe ka naman dyan, Rin, oh. Kahit tumabot lang tayo ng 80, ano ka ba? Lola Sitoy, magandang araw po. Mukhang marami po kayong ginagawa Kayong dalawa pala. Kanina ko pa nararamdaman na may tao sa paligid pero hindi naman nagsasalita. Kaya hindi ko rin pinansin. Ano nga atin, ha? Namamangha po kami sa sigla at sipag ninyo, Lolo Sitoy, kaya nawili kami pagmasdan kayo saglit. Kasi naman kung higakain lang ang gagawin ko, mas madali akong mapapagod noon, no? Tapos hindi rin naman ako dinadalaw ng atok. Grabe, ibang klase talaga kayo, Lolo. Sayang lang, walang nagmana sa inyo, no? Hindi ko na pinoproblema yan. Sa tanda ko ba naman na ito, Kami po sa bahay may problema. Kaya po naparito kami, Lo. Magpapaihip po ng luya yung kapatid ko po na si Makoy. Yung kapatid mo na nadukot. Bakit ano nangyari sa kanya? Dapat kasi noong nakauwi siya, pagkatapos madukot nilapit yun na rin sa akin. Nilalamig po kasi, Lolo Sitoy. Ngayong araw lang din naman kasi sumama ang pakiramdam kaya ayun po. Papahipan daw po ng luya sa inyo. Kamo, mamayang hapon pa ako pupunta. Tapos doon na ako magpapalipas ng gabi sa inyo, ha? Para hindi ako mahirapan sa daan. Kung ngayon kasi ako lalakad di ko pa matapos ang ibang gawain ko. Baka'y napakadilim na ako makauwi. Ayaw ko na tong magpabukas pa. Sige po, Lo. Sasabihin ko na lang po kila nanay na mamayang hapon po kayo pupunta. Siya, magpapadala na lang muna ako ng mga halamang gamot na ilalaga at ipapainom sa kanya, mabuti pa. Tapos lagyan na lang ng kaunting asin para may kaunti ring lasa ang tubig. Sandali na. Kukuha ko, ha? Inabutan kami ni Lolo Sitoy ng mga dahon na inilagay niya sa supot. Binigyan ko naman siya ng natirang linupak na dala ko. Medyo malayo sa kabiasnan ang kubo niya na malapit pa sa burol. Pababa na kami ni Peter noon nang may mapansin kaming 3 tao na mukhang papunta rin kay Lolo Sitoy. Makakasalubong dapat namin sila pero bahagyang lumihis ng daan ang mga ito. Saan pupunta mga yan? Di ba si Lolo Sitoy lang naman na may bahay dito banda? Parang may bagong shortcut rin rito banda papunta sa kumbento. Tsaka dun sa banda kina Doña Undang. Peter, hindi ko alam pero parang iba ang kutob ko eh. Ako rin kaya, no? Teka, balikan natin si Lolo Sitoy. Oo, balikan natin siya. Iwan ko na lang dito ang buslo ko. Duda ako sa 3 yun eh. Bakit hindi tayo sinalubong, di ba? Tsaka, nakita mo yung mga forma nila? May mga takip ang mga mukha.
Kaya nga eh. Ay, teka. May kailangan may alabas tayo kahit pamalo man lang, oh. Oh, ayun oh. Pinaglinisan ng mga kawayan. Matinik-tinik pa. Nagsipagdampot kami ng mga sanga ng kawayan, saka nagmadaling bumalik sa bahay ni Lolo Sitoy. Medyo natatakpan ng mayabong na puno ng kawayan ang bahay niya, kaya hindi gaanong kita mula sa kinaroroonan namin. Lakad takbo kami noon at nang makalapit na, narinig namin ang galit na boses niya sa loob. Hoy! Tigilan niyo nga ako, mga salot kayo! Anong akala niyo sa akin? Ipinanganak ka at basta-basta niyo na lang masasaktan, ha? Alis! Alis! Peter, yung mga lalaki gustong pasukin sa bahay si Lolo Sitoy. Kaya nga eh. Teka, pugulatin ko to mga to. Hoy mga pre! Anong ginagawa niyo, ha? Sino kayo, ha? Pagnanakawan at sasaktan ninyo si Lolo? Nilingon kami nung tatlo. Pero imbis na sumagot, ay basta na lamang nila kaming sinugod. Mabuti na lang, mahabang nakuha naming mga sanga ng kawayan. Hindi sila makalapit dahil winawasiwas namin ni Peter ang mga ito. Ano ha? Lalapit kayo? Apa ba? Matapang ka. O ito, pagkaramdaman mo ang sakit ng tinik na to. Sino ba kayo, ha? Gusto niyo talaga masaktan? Hindi namin kayo uurungan, akala nyo? Pinagpapapalo namin ng mga lalaki noon na parang ayaw pa rin umalis at gusto talagang malapitan kami ni Peter. Ang isa ay nahawakan pa ang sanga na hawak ko, pero nabitawan naman kaagad dahil may tinik iyon. Natusok ko pa nga siya noon at napahiyaw pa ng husto dahil nasundan ko pa ng hataw ito. Hanggang sa hindi na siguro nila natiis ang pananakit namin, kaya nagsitakbuhan na lang sila papalayo. Naku talagang nagtatapang ng apog na mga aswang na yun, ah. Sinugot talaga ako't gusto akong patahimikin. Ayos lang po kayo, Lo. Mga aswang pala mga yun. Buti hindi po kayo nasaktan. Ay sadyang hindi nila ako masasaktan. Kaliwa ka na ng walis tingting sa pintuan ko hining. Hawak-hawak ko rin itong punpun ng bawang kanina. Anong ibig niyo sabihin na sinugod kayo para patahimikin, Lo? Kilala niyo ba ang mga yun maliban sa mga aswang sila? Ay oo, nagpakilala sila Mga inutusan daw sila ni Undang. Napuntahan ako para sabihang huwag daw ako makialam sa inyo para humaba pa buhay ko. Grabe, binalaan din pala kayo, Lolo Sitoy. Abay, akala din yata ni Doña Undang lahat mapapasunod niya sa kasamaan niya. Ano na po ang balak ninyo, Lolo Sitoy? Papayag na lang ba tayo na diktahan ng kasamaan? Siyempre hindi. Tumanda na ako dito sa mundo na nagsikap at pinilit ayusin ang buhay ko sa mabuting paraan. Tapos gaganyanin niya ako. Abay, humanda sa kama! Paano po yan, Lo? Makabalikan ko ulit dito mamaya, O kaya sa susunod na mga araw. Naku, ayos lang ako rito. Hindi naman ako natatakot sa kanila, baka bago nila ako mapatay, panigurado. Marami pa muna akong mapapatay sa mga lahi nila. Pero mag-ingat pa rin po kayo, Lolo. Hihintayin po namin kayo sa bahay mamaya. At kung pwede po, sasabihin ko kay tatay na sunduin po kayo ulit mamaya. Hinintay namin si Lolo Sitoy sa bahay maghapon. Magdidilim na nang sa wakas ay dumating na rin siya. Si Makoy noon ay nasa silid lamang niya. Iniwan ko siyang nakahiga. Ngunit pagbalik ko, nasa sulok na siya, yakap-yakap ang mga tuhod niya. Nanginginig at nanlilisik ang mga mata. Nay! Tay! Si Makoy po! Diyos ko, Makoy anak! Nilalamig ka na naman ba? Pero ang kapal na niyang suot mong jacket Gutom na ako, Nay. Nanginginig na yung tiyan ko. Sandali, ikukuha kita ng tinapay. Teka, wag niyo na muna siya pakainin. Hayaan yung gamutin ko muna siya. Celso, magsiga ka ng goma sa labas. Bilisan mo!
Sige ho. Tay Sitoy, pagsisigaho ako. Tay Sitoy, hindi maganda nangyayari sa anak ko. Bakit nagkaganyan siya? Malalaman natin mamaya. Pero iba yung pakiramdam ko eh. Apo, huwag ka na sa sulok. Lumapit ka sa akin at ihipan ko ng luya muna yung ulo mo. Makoy, hindi mo ba narinig ang lolo Sitoy mo? Lumapit ka na sa kanya para magamot ka na niya, anak. Ayoko sa kanya, Nay. Natatakot po ako sa kanya eh. Pero Nay, pakailingan na po ako. Gutom na po ako eh. Makoy, huwag ka naman parang bata na matigas ang ulo yan oh. Benta ka na kaya? Siya sige Apo. Kung ayaw mong lumapit sa akin, ako na lang ang lalapit sa'yo ha. Ipapahirang kita ng luya sa pulsuan at papa. Tsaka ihipan sa ulo. Tapos pwede ka nang kumain ng gusto mo, okay? Ano ba? Sinabi ko ayoko nga eh. Lumayo ka sa akin! Aray ko naman! Amat bakit mo naman ako sinipa, Apo? Diyos ko, Tay Sitoy, bakit nagkagagay ng anak ko? Naghaluway siya at nangangalit ang itsura. Hindi maaari. Umiiyak kami ni nanay na napayakap sa isa't isa noon. Nadatnan kami ni tatay sa ganong sitwasyon at mabilis naman siyang kumilos para pigilan si Makoy sa ginagawa. Dinamba kasi nito si Lolo Sitoy na hindi pa man nakakabangon sa higaan mula sa pagkakatulak sa kanya. Nagkagulo sa bahay ng hapon na yon. Pati sina Peter at Tiyong Nias ay napasugod na rin. Nahirapan kasi kaming pigilan si Makoy sa pagwawala niya. Nabalya na niya si tatay sa pinto kaya pinagtulungan na namin siya. Kami na yan rin. Masyado na malakas si Makoy. Para makaya niyo ni Nay Rosa. Tukuha ako ng banal na tubig sa altar. Baka makatulong. Bakit naging ganito ang buhok ng anak nyo? Rosa! Salsa! Nawawala ang puyo niya! Paano nangyari yun? Hindi ko naman tungkol dyan, Tay Sitoy! Heto na ang banal na tubig. Sasabuyan ko na kayo. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung ano ka mang masamang nilalang na gumagambala sa anak ko, umalis ka sa katawan niya. Nagsaboy ng banal na tubig si nanay. Samantalang naguguluhan naman ako sa natuklasan ni Lolo Sitoy. Inalala ko pa ang kabataan namin ng kapatid ko. Madalas ko siyang kunan ng lisa noong bata siya kasi mabilis humaba ang kanyang buhok. Pero hindi naman siya nagsusuklay ng maayos. May puyo siya noon pero hindi gaanong halata. Madalas na ring paikliin ang buhok niya nang magbinata na siya. Hanggang magtapos ng high school, saka pa lamang siyang nagpahaba ng buhok hanggang sa kasalukuyan. Hindi ko na rin nabusisi ang buhok niya, maliban na lang nung umuwi siya mula sa pagkadukot sa kanya. Ay, naku, Diyos ko, salamat at kumalma na siya. Sige na ho, Tay Tisoy. Pwede niyo na siyang hipan na maayos. Okay. Ayos na. Nahihipan ko na. Ay, Rosa, ang tanong ko ulit. Bakit walang puyo itong anak mo? Alam mo ba ang tungkol dito? Tay Sitoy, simula nung magbinatayan si Makoy, hindi na ako nakahawak ng buhok niyan. Kahit ako ganun din, Tay Tisoy eh. Hindi naman na kasi akong tagagupit niyan simula nang magbinataan eh. Ikaw, Peter, may napansin ka sa buhok ni Makoy noon? Wala rin eh. Madalas naman kasi siyang nakasombrero. Lalo na bonnet. Di ba? Ito, kumalman na siya. Alam na niya at nang gumagawa nito sa kanya na natuklasan na natin ang ginawa nila. Makoy, anak. Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Sabihin mo sa amin kung merong hindi maganda sa'yo, ha? Nay, nakagat po kasi ako ng aso sa ulo sa kumbento. Nung tumakas ako eh. Anak nang, bakit tuyo mo lang sinabi sa amin, anak? Hindi sana'y napagamot ka na namin noon pa. Ano ba naman yan? Diyos ko naman, Makoy. Bakit itinago mo sa amin yan? Ha?
Tinanong ka naman Teka, huminahon kayo. Walang magagawa yung pagsisisihan ninyo. Nandito na to eh. At saka, meron ka pa bang hindi sinasabi ha? Natakam po kasi ako sa pagkain, Lolo Sitoy. Ilang madaling araw na po na nagigising ako na parang uhaw na uhaw eh. O di kaya lumalabas pala ako ng bahay na hindi ko alam. Hindi ko na po talaga alam eh. Diyos ko na mga bagay. Anong klaseng asong kumagat sa anak ko at ganyan na nangyayari sa kanya? Tay Sito eh. Shh, teka. Nakatikim ka na ba ng dugo kung ganon ha, Makoy? Hindi po, Lola Sitoy. Kaya po ako nanginginig tuwing madaling araw dahil sa sobrang pagpipigil ko po eh. Mabuti. Anong naramdaman mo nang una mo akong makita kanina? Natakot po ako pero alam ko po na kayo pong makakatulong sa akin kaya sumiksik na lang po ako sa sulok. Medyo nalito lang po ako noong naging mapilit na po kayo. Kaya ayun, nadumog ko po kayo, Lolo. Pasensya na po. Siya, naiintindihan ko na. Kung gano'n magagawa natin ang paraan nito. Magagamit din natin sa kabutihan natin ang nangyari sa batang ito. Tingin ko siyang instrumento para matapos na ang kahibangan ni Undang na salot ng lipunan. May mga ritual na ginawa si Lolo Sitoy sa kapatid ko noon. Hindi raw kasi ordinaryong paraan ng pagyanggaw ang nangyari kay Makoy. Kahit gusto raw ng gumawa nun na maging kalahi ng mga ito ang kapatid ko, ay may kung ano sa kanya na lumalaban kaya hindi siya nagiging masama. Ito na. Nakatulog na rin siya sa wakas. Paggising ulit niya mamaya, paiinumin natin siya ng nilagag manunggal. Susuobin din natin siya para pagpawisan siya at mailabas kasama ng pawis ang nararamdamang niyang masamang enerhiya sa katawan niya. Grabe, walang hiyang aswang talaga yon. Umanda sila. Nagpunta ako kanina kay Kapitan sa barangay. May nabuo na silang plano. At para matigil na rin ang paggala ng mga aswang dito sa atin. At babalik na sa kapanatagan ng lahat. Palalayasin din natin si Doña Undang dito. Tay, mayaman si Doña Undang. Tsak na marami siyang kakampi. Marami rin naman tayo. Halos lahat ng mga tatay at kalalakihan sasama sa pagwewelga sa tapat ng mansyon bukas. Papasukin din ng mga pulis ang dating kumbento. At nandoon pa rin pala mga yon. Nagtatago lang sa underground daw. Mabuting balita yan kung ganon. Sino bang nilapitan ni Kapitan at nakakuha siya ng maraming suporta ha? Nilapit niya ho ang problema kay Mayor. Si Mayor naman, humingi ng tulong kay Gob. Di ba may kamag-anak si Gob dito sa atin? Kaya yun, nagpunta rin pala at inilapit ang problema. Nakakuha ng papeles para legal na mabusisi ang mga lupain ni Doña Undang, pati mansyon niya. Nag-uusap-usap pa rin kami roon nang bigla na lang may malakas na sigaw mula sa bahay ni na Peter. Napauwi bigla si na Peter nang wala sa oras. Naiwan naman kami nila nanay at Lolo Sitoy sa silid ni Makoy. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa gabing ito. Tignan itong lana ko. Kumukulo po ang lana niyo, Lolo. May aswang sa paligid. Diyos ko, hindi kaya umutake na rin ang aswang kina Sepa kanina, kaya sumigaw siya? Nandito na ang aswang sa atin. Tignan mo ang anak mo. Rosa, bilis! Ikuha niyo ako ng panali! Hayaan niyo ako mga halis! Kailangan ko mapatay ang asong yan! Diyos ko! Makoy! Huwag kang umalis! Teka! Bakit wala ka ng buhok? Nagulat kami nang mag-ibang itsura niya at naging tila mabangis na hayop dahil tinubuan siya ng pangil. Hindi rin namin siya nagawang pigilan na umalis. Lumundag na siya sa higaan niya at lumabas ng silid. Sa pagitan ng pag-iyak noon, inusisa ni nanay si Lolo Sitoy. Ang hula ko nasa buhok niya napunta ang masamang enerhiya na galing sa aso na kumagat sa kanya.
Hindi lang normal ang aso na yon. Abay maaaring iwig o aspo. Kaya naging aswang ang bata. Pero pansinin niyo, at nilabanan naman niya ang tawag ng dugo. At ngayon, isa na siyang kumao. Ha? Ang aswang na wala hong buhok? Diyos ko. Pero paano ako nagkaroon ng isang anak na kumao? Susundan ko siya, Lolo Sitoy. Baka kung saan pa siya mapunti. Sigurado, hindi pa siya nakakalayo. Naku, magdala ka ng panlaban sa aswang! Rosa! Ina! Kumuha kayo ng pamalo! Bilis! Nasalubong namin si Makoy sa labas. Natumba siya. Ay napigilan namin. Nawala na siya ng malay basta-basta pagkatapos. Diyos ko, mabuti na lang at napigilan niyo siya. Ay, tara! Ihiga niyo sa saigaan niya. Ikuha niyo ulit ako ng baga. At maglalagay ako ng insenso sa ilalim ng karte niya mismo. Ito na po ang panali. Tay, sandali. Gagawa rin ako ng apoy. Uy, kumalma ka lang rin. Tutulungan na kita. Paruot parito ko ng mga sandaling yon. Mabuti na lang kasama ko si Peter na nakaalalay sa bawat galaw ko. Naiiyak ako pero pinipigil kong pagtulo ng mga luha ko. Masakit na rin sa lalamunan na parang gusto kong sumigaw. Sa huli ay naiyak pa rin ako dahil sa magkahalong takot at pag-aalala. Inatake ng aswang sila nanay. Buti na lang alerto sila at ang mga kapatid ko. Nakapagsaboy sila ng asin tapos may ibuntot pagi si nanay. Kaya hindi sila nalapitan. Sa inyo umatake ang aswang. Dito sa amin naging aswang na ang kapatid ko. Kita mo yung buhok niya. Natuklap ni. Ba't ganoon, Peter? Bakit si Makoy pa? Ano ka ba? Huwag kang panghinaan ng loob rin. Sigurado ko may dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito eh. Basta ang mahalaga. Mukhang hindi nananakit ng tao si Makoy. Malay mo nga, siya nga pala yung panlaban natin sa mga aswang, di ba? Kumbaga, magiging kakampi din natin siya. Kahit magiging kakampi siya, magiging delikado pa rin ang buhay niya, Peter. Kaninong buhay nga lang ba ang hindi nasa delikado ngayon? Di ba? Kaya ito na lang, lakasan mo na lang ang loob mo. May laban tayo sa mga aswang na yun. Basta magtiwala ka lang. Nang gabing yon, halos hindi kami nakatulog. Kahit si nanay na pinilit naming umidlip, dilat rin at hindi umaalis sa tabi ni Makoy. Hindi pa siya nagigising hanggang sa mag-uumaga na. Lolo Sitoy, paano parang natuklap na lang ng hindi dumudugo ang buhok ng anak ko? At nung ibinalik ni Rosa, nagkusaring dumikit. Abay maging kasi ako nahiwagaan din sa nangyari, Celso pero isipin mo hindi naman niya tayo nasaktan kaya sa tingin ko ang buhok lang niya ang nakasagap ng masamang enerhiya ng pagiging aswang at magagamit natin siya para talunin ang mga kalaban. Hindi ako makakapayag na gagamitin ng anak ko bilang paentay, Sitoy. Pagalingin niyo ho siya at saka kayo mag-isip ng panlaban ninyo. Nay, nauuhaw po ako. Bakit po ako nakatali? Ano pa nangyayari? Diyos ko, anak. Gising ka na pala. Celso, ano ba? Talagan mo ang anak natin para makabangon siya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Tay Sitoy, pwede ba siyang kalagan kahit yung mga kamay niya lang? Sige, kalagan niyo na lang muna siya. Pero apo, mangako ka na hindi ka tatakas Ay, Diyos ko. Ikaw din naman kasi ang mapapahamak kapag hindi ka makikinig sa amin. Hindi po ako aalis ngayon. Kasi araw pa po Lolo Sitoy. Pero mamayang gabi po, kailangan ko talagang umalis. Ay, naku, Diyos ko naman anak. Hindi maganda ang kalagayan mo kaya hindi ka dapat lumabas. Baka mamaya makita ka ng iba pa, naggalit sa aswang. Tapos ikaw pang mapagbuntunan nila. Ayan na, uminom ka na muna ng tubig Tapos kumain ka na rin. Nagluto ako ng paborito mong tinola. Salamat po sa tubig.
Pasensya na po kung nag-alala po kayong lahat sa akin pero kasi po yung nangyari kagabi po. Naaalala ko po kasi yung pangako ko sa isang bata na pinalapan nila Doña Undang dun sa aso po. Ha? Nakita mo mismo na nilapan ng aso yung bata? Yan ba mismo yung aso na lumapa rin sa'yo, ha? Makoy? Oo, ate. Kanina, siya talaga yung naalala ko At yung pangako ko sa kanya na igaganti ko siya. Tapos pati si Basti po, yung kaibigan kong niligtas ako sa aswang sa ilog. Kaya siya yung nakain. Gusto ko rin po siyang ipaghiganti. Pero Makoy, alam mo ba kung anong nangyari sa'yo kanina? Oo naman. Alam ko na nagiging parang halimaw ako. At alam ko ang mga pinagsasabi ko at yung ginawa kong pagtakbo, no? Ay, apo, teka nga lang. Talaga bang wala ka nang tinatago sa amin, ha? Oo, wala na po talaga, Lolosito Yun na lang po talaga yung maiganti ko si Totoy at Basti dun sa mga aswang. Kasi ako dapat yung wala rito kung hindi nila ako iniligtas Ay, tama na, huwag na niiyak. Naku, Diyos ko. Itong anak niyo, Rosa, Serso, napakaraming itinatago. Nayanggaw na't lahat Pero pansin ko nga hindi mabigat na enerhiya ang bumabalot sa'yo, Makoy Apo. Isa kang mabuting kumao sa tuwing nagaan yung aswang ka. Kumao po? Teka, yung aswang na nakakalbo? Naalala ko po pala. Sila Basti at Totoy, nagkukwento palagi tungkol sa duwending kumao raw na kaibigan nila. Baka ang espiritu ng kumao na yun sumaiyo. Dahil sa gusto niya makatulong na maipaghiganti mo ang mga kaibigan niya. Siguro nakita ka niya bilang bata na kayang maging mabuting kumao. Kaya siguro ka naging kumao nang makagat ka ng aso. Kung ganun nga po, mas gusto ko na pong makatulong lalo. Nay, pakiusap naman po, payagan niyo po ako. O siya, sige. Tsaka Rosa, hindi ko pababayaan ang anak natin. Pangako yan. Salamat po. Basta mamayang gabi po, sundan niyo po ako kung saan ako pupunta Ituturo ko po ang pinagtataguan nila. Ipinaalam din ni tatay sa barangay ang balak ni Makoy. Hindi pwedeng hindi dahil ayaw pumayag ni nanay na iilan lang ang kasama sa binabalak niya. Kung sumama na rin tayo mamayang gabi, anak, hindi rin naman tayo makatulog Kung gusto nyo, pwede kayo maghintay sa barangay, Rosa. Maraming mga pamilyang nagpunta roon at mag-aabang din. Hindi kasi pwedeng pumunta ang lahat doon sa kumbento. O kaya sa mansyon ni Doña Undang. Kaso hindi lang naman po pala tayo ang mga biktima, tay Naging mitsa lang tayo para matuklasan ang kahayupan ni Doña Undang. Kaya kahit siguro paano, ayos na rin yun na naging instrumento si Makoy. Hindi ba? Kaya nga hindi nang naisip ko. Kaya ikaw, Rosa, imbis na mag-alala ng gusto, ipagdasal mo rin kami ng anak mo, ha? Wala talagang imposible sa pagdarasal. Tsaka naman alam ng Diyos ang pinaglalaban natin. Kasamaan, laban sa kabutihan nito. Alam nating lahat yan. Magtiwala ka lang, ha? Oo. Magdarasal kaming lahat para sa kaligtasan ninyo. Abay, yayayain ko nga si Sepa mamaya na doon sa plaza. Baka pwede kaming magparosaryo habang naghihintay sa inyo. Oo siya, mabuti yan. Mabuti. Nayakap ng mga magulang ko ang isa't isa. Ako naman, nakatingin lang na maluha-luha. Siya namang paglabas ni Makoy mula sa silid niya. Nay, bakit po? Ate? Makoy, anak, halika nga rito. Diyos ko, nung isang araw lang dapat magtatanim ka lang ng saging kasama namin. Tapos ngayon, Diyos ko, anong kapalaran itong anak ko? Nay, huwag na po kayong umiyak. Magiging maayos po ang lahat. Ipinagdasal ko po yun kanina lang Nako, lumapit ka nga muna. Kayong dalawa rito.
Hindi namin mapigilan ang mag-iyakan ng sandaling yon. Simple lang naman ang buhay na pilit naming iniraraos sa araw-araw. Ngunit siguro, sinusubok talaga ang katatagan ng aming munting pamilya. At hindi solusyon ang pagtakas, kundi ang pagharap sa problema. Naghihintay na kami sa pagpapalit anyo ni Makoy ng hapon na yon. Pinalulubog na lang namin ang araw. Nakahanda na sila tatay para sundan siya. Konting-konti na lang mawawala ng sikat ng araw. Oo nga no. Ang ganda sana ng paglubog ng araw kung hindi tayo naghihintay na maging aswang si Makoy. Ay, sinabi mo pa. Sana sa susunod na pagtanaw natin sa paglubog ng araw, hindi na buntong hiningang pakakawalan mo, kundi tawa. O ka ba, darating tayo riyan. Yan mo. Pag natapos na to, hindi lang paglubog ng araw ang panonoorin natin, kundi pati pagsikat din. Ayan na, Peter. Tuluyan na lumubog ang araw. Kasunod ng paglubog ng araw ng sandaling yon, ay ang nakapanginindig balahibong ungol ng mga aso. Ang klase ng ungol na parang katulad namin. Hinintay din nila ang paglubog ng araw, hudyat ng pagsisimula ng isang labanan. Makoy, anak, hinihintay ka na namin. Ito na po, tay. Sumasakit po ang ulo ko. Parang matatanggal na po ang buhok ko. Hayaan mo lang na matanggal yan, anak, ha? Itatago ko lang yan para sa'yo. Sa harap namin ay unti-unting nag-iba ang anyo ni Makoy. Unti-unting kumukunot ang mga balat niya sa mukha na parang tumatanda siya. Namula ang mga mata niya at tumubo ang mga pangil. Ang mga kuko niya ay nagsimula na rin humaba. Natanggal ang buhok ng walang kahirap-hirap. Ngunit kasunod ng pagbabagong anyo ng kapatid ko, ang paglitaw ng ibong aswang mula sa di kalayuang kakahuyan. Ganon din ang mga kalalakihang sa naaalala ko'y mga bantay sa kumbento noon at mga nagpunta sa bahay ni Lolo Sitoy. Nandito na sila! Tumanda kayong labanan sila! Rosa! Lina! Gulo kayo sa loob! Alak nang! Sumugat sila, Tio! Mas marami sila kaysa sa atin! Tay, pupuntahan ko sila, Kapitan. Sasabihin ko na nandito ang mga aswang sa atin. Ano ba, Rina, anak? Delikado yun! Hindi, Tay. Kailangan gawin ko to. Marami sila. Wala kayong laban sa kanila. Sige ate, humingi ka ng tulong. Pipigilan namin sila. Nasundan ka nila. Kayo mga animaw! Ako ang alapin nyo! Ang tapang mong bata ka. Bakit? Anong ipinagmamalaki mo? Ang kau ka lang naman. Oo, isa lang akong yanggaw. Pero hindi katulad mo na napakasama. Poprotektahan ko mga tao laban sa'yo. At igaganti ko ang lahat ng mga batang walang awa mo sinaktan at pinatay. Habulin niyo ang babae. Huwag siyang hayaang makalayo. Okay, bago ka makasunod sa kanya, dadaan ka muna sa bangkay ko. Tikman mo itong tinik na mga kawayan ng pamalo ko! Ang nangyari noon, tila naging habulan na labanan. Sa kalsada, habang tumatakbo ako, si tatay nakikipagpambuno sa isa sa mga kalaban. Ang armas niya'y kanyang antigong gulo. Si Tio Nias naman, may mahabang sibat na maliksing hinahataw sa dalawang kalabang pinagtutulungan siya. Si Peter noon, naiwan kasama ng isang aswang. Habang ang lumilipad na aswang ay nasa ere lang at parang aliw na pinanunood ang mga nangyayari. Pero nagulat na lamang halos ang lahat nang parang may kung anong lumilipad na bagay na bumangga sa mukha nito at bigla na lang itong bumagsak. Hindi habang buhay, mamamayagpag ang kasamaan mo, Doña Undang. Ngayon,
Ito lang katapusan mo! Hindi! Bakit may mga buhok na gumagapos sa akin? Anong ibig sabihin nito? Ang buhok na yan! Yan ang magiging katapusan mo! Walang hiya kang aswang ka. Mayaman ka na, pero hindi ka pa makontento. Ngayon, magdildil ka ng asin. Umangil ang aswang noon nang mabuhusan ni nanay ng asin na tangan-tangan nito habang nakasunod sa amin. Pati si Tia Sepa ay naroroon na rin pala, dala ang buntot pagi. Patuloy naman ang labanan ng mga kalalakihan hanggang sa may matanaw akong nagliliwanag ng mga sulo. Nang sandaling yon, nakabawi ang mga aswang kahit papaano. Nakita kong natumba sa kanal si Peter. Gumulong-gulong naman si Itay at ang kalaban niya sa gilid ng kalsada. Si Makoy ay tinangay na ng isang matandang aswang. Ibalik mo ang anak ko! Halibok ka! Ang batang ito ang dahilan kung bakit napurnada ang mga plano ko. Ngayon, ang mabuti pa, mamatay na siya. Bondang, magaling ka. Pag pinatay mo ang batang yan, wala ka nang babalikat pa. Saksi kaming lahat ngayon na nandito sa gagawin mo. Gusto mo bang maalala ka ng mga tao bilang doon ng aswang na walang pusa? Huwag mo akong nililinlaw, Sitoy. Papatayin niyo rin naman ako, hindi ba? Pwes, hayaan na. Ang importante, mamatay akong hindi sumusuko. Kung gano'n, sige. Mamatay ka hanggat gusto mo! May hinawakang parang kwintas si Lolo Sitter noon. Itinaas niya yon sa ere habang dinadasalan. Hindi namin alam kung ano yon, pero malakas na umungol ang mga aso at ang mga aswang ay umangil na parabang nahihirapan. Nagliwanag ang kwintas at napasigaw ng husto ang mga halimaw. Unti-unti silang natunaw ng liwanag na yon. Ay, Diyos ko! Umubra mo dyan ng sakin sa wakas. Nalipoy niya ang mga halimaw. Lolo Sitoy, madutumba po kayo. Ayos lang ako, Apo. Malapit na rin naman ako mamahinga ng tuluyan. Pero masaya ako. Diyos ko, anak ko, Makoy! Ang dami na sugat mo. Pero salamat pa rin dahil ligtas ka. Lolo Sitoy, dito lang muna kayo ha. Pupuntahan ko lang po si tatay. Aray ko naman. Naku, Diyos ko, salamat. Kahit bugbog sarado pero natalo naman ang aswang. Tulungan ko na po kayo, tay. Naku, si Tatay Sito yung asikasuhin mo, anak. Kami nang bahala sa mga sarili namin at sa kapatid mo. Anak nang, ba't ako ba kasi ang nahulog sa kanal eh? Dapat yung mga lecheng aswang na yun ang nahulog na lang eh. Ayos lang yan, Peter. Natapos na rin naman ang kasamaan nila. Saka may narinig na sirena ng pulis noon. Galing pala mga ito sa kumbento at unang hinalughog pala ang mga lugar ni Doña Undang. Kaya pala nasa paligid na namin noon ang mga ito dahil hindi na pala magawang makauwi. Kung lumayas na lang sila, sa halip na sumugod pa rito sa atin, di sana, buhay pa siguro sila. Hindi rin naman eh. Kasi wanted na yan sila. Pati pala sa ibang bayan, inaabangan na yung puting van. Naku, panahon na talaga para matapos ang kasamaan nila. Pero si Makoy, mukhang hindi pa gagaling, Peter. Kakala ko ba ginagamit siya ni Lolo Sitoy? Oo nga eh. Pero hindi pa rin kasi siya nakakatulog ng maayos. Lalo na sa madaling araw. Kailangan ko pa siyang bantayan para mapigilan ko siya kung saan man ang punta niya. Kawawa na ba si Bakoy? Pero ang tibay niya, no? Kasi hindi siya nananakit. At saka hindi na rin natatanggal yung buhok na, di ba? Oo, hindi na. Ang sabi ni Lolo Sitoy,
Basta ipapainom lang ng tuloy-tuloy sa kanya yung mga herbal ng gamot, gagaling din siya. Hindi kami nawalan ng pag-asa na bumalik sa normal ang kapatid ko. Kung ano man ang hiwaga o kababalaghan na nangyari sa kanya, lagi naming ipinagdarasal na malalagpasan namin yon bilang parte ng pagsubok sa buhay namin. Sa kasalukuyan, commander ng barangay tanod namin si Makoy. Ang totoo niyan, bago mamatay si Lolo Sitoy, iniwan niya ang mutya ng saging sa kapatid ko at iyon ang nagpagaling sa kanya ng husto. Ang mga lupain naman ni Doña Undang ay isa-isang ibinenta ng mga pamangkin niya. Wala palang sariling pamilya matanda na sadyang masama ang ugali ayon sa mas nakakakilala rito. Hindi na rin siguro kayo magtataka kung kami ni Peter ay nagkatuluyan at meron na kaming 3 anak. Naging mas malapit pa ang pamilya namin sa isa't isa dahil sa mga karanasan at hamon sa buhay na sama-sama naming hinarap. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power. Lubos na gumagalang, Rina.